Thank you, Kuya. Ang ganda-ganda mo ngayon. You are so blessed. Amen. Bawal nakasimangot na yung araw na to. Amen. Bawal mag-isip ng mga problema. Amen. Isipin lang natin ang Panginoon. Siya ay nagbigay ng blessing para sa atin. Amen? Amen. Pagpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. So maraming salamat sa chances muli. Ngayong araw na to, kasi wala si Pastor Aura. Pagka wala si Pastor Aura, doon lang ako nakakapag-share ng word. Almost 2 years na magkasama kami kung saan kami pumunta. Ngayon lang ako nagpa-iwan sa kanya. So, praise God kasi ngayong araw na to ay gagamitin din siya ng Panginoon ng 2 churches sa Masbate. Ngayong umaga, doon kay Pastor, ano pangalan niya? Kalimutan ko. Si Pastor, Pastor Bulan. Then doon sa kabila daw ulit, doon sa isa mamayang hapon doon siya mag-preach. Amen. So maraming salamat sa iyong mga testimonies. Alam niyo kahapon din, ang daming mga testimonies na mga nangyari sa mga sisters natin this week, mga past few weeks. So, di natin alam yung mga nangyayari, di ba? Minsan na lang dumarating. So, purihin lang natin lagi ang Panginoon na siya nagbibigay ng kalakasan ng bawat isa sa atin para hindi tayo manlupay-pay. Amen? Ang gagawin lang natin is prayer. O ang mga nangyayari, pray tayo ng pray. Amen? So, huwag tayong mawalan ng pag-asa para sa Panginoon na tayo ay laging niyang iniingatan bawat second sa ating buhay. Amen? Amen. So, ngayong umaga, bago tayo mag-umpisa, manalangin muna tayo. Tayo muna tayo. Lord, maraming salamat po, Lord God, sa umaga nito, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na mabuti ka sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, anuman ang mga nangyayari, Panginoon Diyos, sa aming mga sisters, sa mga kanilang mga pamilya, I rebuke in the name of Jesus. Lord God, we claim it, Lord God, ang victory, Panginoon Diyos, ang nasa kanila, Panginoon, sa araw na ito, O God. Panginoon, dinadalain ko rin po, Panginoon Diyos, sa aking pagmimensahe ng iyong word. Samahan niyo po ako, Lord God, ang iyong banal na Espiritu. Panginoon, hindi ko kaya ito pag wala po kayo, Panginoon. Kundi, Lord, maraming salamat po, God. Sa umagang ito, Lord, na binibigay niyo po, Lord, na God, ng kalakasan ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po, Lord God, ang bawat isa, Lord God, na nandito, Panginoon, yung mga nakikinig, mga nanonood, Panginoon, ang kanilang pamilya, ingatan niyo po, Lord. Maging po, Diyos, hayaan niyo po, Lord God, na ang bawat isa, Lord God, yung aking word na ibabahagi, Panginoon, ay, Lord God, magtimo sa puso ng bawat isa sa amin ngayong umaga. Salamat po, Panginoon. We thank you, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Kahapon, ang topic natin is nothing can stop the blessings in my life. Amen. Palakpakan niyo natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Nothing can stop the God's blessings in my life. I think you declare. Can you declare in your life? Amen. Nothing can stop the blessings in my life. Amen. So, sa panahon na to ay may mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay ng bawat isa na minsan iniisip mo lagi na, Lord, bakit ganito? Pero huwag kayong mawala ng pag-asa. Amen? So this is the message of hope for you today and the message of victory sa iyong buhay ngayong araw na to. Amen? Minsan, nawawalan ka ng pag-asa. Minsan, problema ka sa anumang mga sa pamilya o sa anumang mga finances, nagpo-problema ka. Pero huwag kang mawawalan ng pag-asa. Amen? So, gusto kong sabihin sa inyo na nothing can stop the blessings of God. Can you see it? Nothing can stop the blessings of God. Amen? Praise God. So, let me tell you first yung chapter, yung sa verse ng, sa Numbers 23. Basahin ko muna yung, yung story niya. The prophet named Balaam is approached by Balak, who is mad of Israel, mad of the children of God. And he asked the prophet Balaam and make a deal with the prophet Balaam to curse Israel. He said to the prophet, "You look, whatever you say will come to pass. I want you to give this
he make a deal, I will give you this if you did this one thing for me. I want you to come up to the mountain of Israel, and I want to curse them. And Balaam, who is the prophet, said, I will go with you, and he is cooperating with Balak to bring evil upon Israel. Basahin natin dun sa, tumayot ba yung lahat? Let's read Numbers 23, chapter 23, verse 1 to 5. And sabay-sabay tayo. And Balaam said, build me 7 altars here and prepare 7 bulls and 7 rams for me. And to them offer the bull and the ram on its altar. Then Balaam said to Balak, stay here beside your offering while I go aside. Perhaps the Lord will come to meet me. Whatever reveals to me, I will tell you. Then he went up to the barren height. God met with him, and Balaam said, I have prepared 7 altars, and each altar I have offered a bull and a ram. The Lord put a message in Balaam's mouth and said, go back, Balaam, and give him this message. Okay, wait. Balaam, remember, Balaam is trying to curse Israel, but God did not give the power to curse Israel. Okay, 6 to 9. So he went back to him and found him standing beside his offering with all the princes of Moab. Then Balaam uttered his oracle. Balak brought me from Aram, the king of Moab, from eastern mountains. Come to and said, curse Jacob for me. Come denounce Israel. How can I curse those whom God has not cursed? How can I denounce those whom the Lord has not denounced? From the rocky peaks I see them. From the heights I view them. I see the people who live apart to this consider themselves one of the nations. Amen. 6 to 9. So, church, please be seated verse. Tignan natin dito sa verse 6 to 9. So, Balak is hoping Balaam will speak this curse over Israel. And Balaam stand over Israel. He said, I can curse. He is trying to do it, but I can curse what God does not curse. I can defile what God does not defile. And let me tell you something, mga kapatid sa Panginoon, even the prophet, even the anointed of God, no matter who it is, no matter and the angel coming down from heaven cannot curse. Walang sino man pwedeng mag-curse sa atin. Amen. So what God has cursed, what God has not cursed, and guess what? God has not cursed you, and God has blessed you. Amen. And when God has blessed you, nobody can curse you. Amen. So nothing can intervene from God's blessings or intercept God's blessings in your life. So walang sino man makakahadlang ang mga blessings sa iyong mga buhay. Amen? Amen. So God declare will be set forever, and He declared blessings over you no matter how it is. Maski napakaraming mga pulutong yung mga plot ng mga tao na against you, o no matter plots against you, o it will not prosper. Maski sino, maski kumpul-kumpul ang mga tao dyan na nagsasabi ng mga against you, hindi yun magpa-prosper sa buhay mo. Amen! Amen! Kasi you are blessed by God. Walang sino man makakapagsalita ng curse against you. Pagka nagsasalita sila ng against you, babalik sa kanila. So, ganun yun. So, patuloy tayo sa Numbers 23, verse 10. Number 23, verse 23. Sige, basahin natin. Who can count the dust of Jacob or number the poor part of the Israel? Let me die the death of the righteous, and may my end be like theirs. Amen. So, in other words, let me have what they have in Israel because we are blessed. So, sa Numbers 23, 11 to 12, sige, basahin natin. Balak said to Balaam, what you have done to me,
I brought you to curse my enemies, but you have done nothing but bless them. He answered, must I not speak what the Lord puts in my mouth? Oh, yan, di ba? Parang so, I can't even stand here to curse them. All I can do is to bless them, sabi ni Balaam. So, I've been paid the offering from Balak to curse Israel. I can't even speak other words to God's people. Amen? So, all I can do is to bless them. So, no matter what anybody say against you, it will not prosper. Lagi natin tatandaan, mga kapatid sa Panginoon, maski anong sinasabi nila sa iyo, it will not prosper. Tatawanan mo lang, pag kami nagsasalita sa iyo, tatawanan mo lang, it will not prosper. Sasabihin mo lang sa kung sinong nagsasabi sa iyo. So no matter what people judge you, and no matter what people criticize you, and no matter what people lie about you, it will not prosper. So, yung paningin sa iyo ng tao, kung anong paningin, oh, itong sister na to, ganito, ganyan. Wala yun. Hindi yun magpa-prosper sa iyo. Kung hindi na-judge ka, na ganito ka, hindi yun magpa-prosper. Amen? So, are you blessed? Amen. So, palakpakan natin ang Panginoon. So, Isaiah chapter 54, chapter 54, verse 17, no weapon that is formed against you will prosper. And every tongue that accuses you in judgment, you will be condemned. This is the heritage of the servants of the Lord, and their vindication is from me, declares the Lord. Amen. So notice what he says. He says, every tongue that accuses you, every tongue rises to judge you, you have the power to condemn it. Amen. You have the power to stop it. Amen. Because you have the anointing. Amen. Amen. I have the anointing. Can you say it? I have the anointing of God. Hallelujah. I am blessed by God. Amen. So you have the blessings from God. So nothing anybody can say against you will prosper. Maski yung mga dila ng mga kaaway, mga dila ng mga diablo, mga dila ng mga tao, ng mga nagagalit sa iyo, yung mga dila ng mga life circumstances, every time of man that demon's strategy, walang mangyayari sa iyo. Amen. So, praise God. So, maski anong mga sasabihin nila sa iyo ng mga masasama, tatawanan mo lang yun. Because you are blessed by God. Amen po ba? Amen. Hindi naman kayo dyan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Because you are blessed by God. Walang sino man makakasaling sa inyo. So, do you know the devil's plan of your life? To steal, to kill, and to destroy. It will fall to the ground in mostly, and it will not prosper against you. Amen? So, maski anong mga gawa ng diablo sa iyong buhay. So you got to convince today, amen. Today the Holy Spirit convince us that you can walk to the fire, will not be burned, amen. So we can walk to the water, we will not be drowned, amen. So because we have the power, the blessings of God with us in the presence of the Lord, and the blessings of God is with us, amen. Hallelujah. Can you say amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung malakas mga nakasabi mo, I have the power. Can you say, I have the power? I have the power. I have the blessings of God. Hallelujah. So praise God. So in Numbers 23, 13, 20, basahin natin. Tumayo tayo kasi medyo mahaba. Bawal matulog ngayon, bawal mag-iikab. Then Balak said to him, sabay-sabay tayo, come with me to another place where you can see them. You will see only a part, but not all of them. And from there curse them for me. So he took him to the field of Supim on the top of Pisgah, and there he built 7 altars and offered a bull and a ram on each altar. Balak said to Balak, stay here beside your offering, will I
ate with him there. The Lord met Balaam and put a message in his mouth and said, "Go back to Balaam and give him this message." So I went to him and found him standing beside his offering with the princess of Moab. Balak asked him, "What did the Lord say?" Then the uttered his oracles, "Arise, Balak, and listen to hear me, son of Zippor. God is not a man that I should lie, nor a son of man that he should change his mind. Does he speak, then act? Does he promise and fulfill? I have received a command to bless, he has blessed, and I cannot change it." Amen. Praise God. Church, please be seated. Do you know the blessings of the Lord cannot be reversed? Kung ano yung blessings na binigay na sa iyong Panginoon, cannot be reversed. The blessings of the Lord cannot be stopped. Alam niyo ba yun? Hindi mapigilan ang blessings ng Panginoon para sa inyo. Patuloy na umaagos. Amen. Walang sinong makakapigil. The blessings of the Lord cannot be spoke against and cannot be intervened. Cannot be interfered or cannot be invaded. Ang blessings ng God para sa inyo. So, nothing can stop the God's blessings in your life. Amen? So, the Lord said, "I'm not a man that I should lie." Ayun, napakinggan na natin, di ba? Sabi ng Panginoon, "I am not a man that I should lie." Totoo yung mga sinasabi ng Panginoon para sa iyong buhay. Amen? Amen. Totoo, you are so blessed. So, huwag na kayong magdadoubt sa puso ninyo na, blessed ba ako? Maganda ba ako? Mayaman ba ako? Oo. Mataba ba ako? Di ba? Hindi. Di ba? Right. Sabi mo, maganda tayo. Amen. So what you declare in your mouth is yun po ang mangyayari. So, sabi niya, if you heard this verse, we have and understand the context which he has given. Curse Israel, sabi niya pa, "I'm not a man that I should lie." So, hindi nagsisinungaling ang Panginoon para sa atin. "I already command all the blessings over the children of Israel." I'm not taking back. Hindi niya kayang kunin. Di ba? What I have blessed is blessed. So, binilis ka na ng Panginoon. Alam niyo ba yun? Binilis na tayo ng Panginoon. Yung ating bawat seconds na ating hininga, yung blessing na yun from God. Alam niyo ba yun? So, dapat pasalamatan natin lagi, i-acknowledge natin lagi ang blessings ng God sa buhay ng bawat isa sa atin, sa buhay ng pamilya natin. Kasi yung hininga lang natin, yung ating mga kinakain, yung ating mga trabaho, it's a blessings from God yun. Yung bawat seconds na mga, yung pagsama ng banal na Espiritu sa atin, yung pag-guide niya, it's a blessings from God yun. Amen? So, dapat natin pasasalamatan parati ang Panginoon ang kanyang blessing. So, he said, even I cannot reverse it. Even I cannot do it. Sabi ng Lord. So, pakinggan natin mga brothers and sisters na ang sinasabi dito, he is saying here that I am not a man that I should lie. In other words, I cannot say something and change it. So if when I say something, it is set forever in heaven, and nothing can reverse it, and nothing can change it, and nothing can revoke it. Amen. So it is the irreversible blessings. Alam niyo ba yung irrevocable blessings? Not able to change, hindi pwedeng bawiin. Yun ang irrevocable blessings. And it is the irreversible blessings, not able to and then all altered. Hindi pwedeng, di ba pagka nagpapatay tayo, di ba? O pwede bang pasikipan? Yan, di ba yun yung sinasabi na dahil paki-altered. So yun, ang blessings ng Panginoon na binigay sa iyo, I cannot be altered. Amen? So, dapat iisipin natin parate, natin na sa puso natin na huwag tayong
mawawalaan ng pag-asa. Kasi, alam nyo, ang blessings ng God, you are so blessed, napakayaman kayo. Kanya-kanyang blessings ng Panginoon, di ba? Kay Madam Rose, ibang blessings ang binigay sa kanya. Kay Pastora Bendalin, ibang blessings din sa kanya. Amen. Sa iyo din, ibang blessings din. Amen. Basta i-claim natin na marami kayong blessings. Amen. Amen. Kay Sister G, iba rin na blessings sa kanya. Ngayon ko lang nalaman na siya ay ulila pala siya yung ate. Actually, hindi ko talaga alam. So, you are so blessed kasi binigyan ka ng katalinuhan, binigyan ka ng power. Sabi mo, I have power from God. Amen? So, alam nyo, napaka-blessed ninyo sa totoo. Kasi nandito kayo sa loob ng church. Isa kayong pinili ng Panginoon. So, can you see it? I'm so blessed by God. I am so blessed by God. Amen. So, no one can stop the force. Cannot be stopped. You know, the force, ibig sabihin yung lakas. Yung, sabi niya, it must continue moving. Alam niyo yung blessings ng Panginoon. Walang sino dire-diretso yan sa iyo patungo. Walang sino mang humarang. Ha? Diba? So, dire-diretso lang siya na patungo sa iyong blessings. Natatanggapin mo yung blessings. Amen. So, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, nothing can intercept. Walang sino mang humarang. Walang sino mang makakaharang ang blessings ng God para sa iyo. Amen. Salamat sa Panginoon, sa mga employer ninyo. Yung pasalamatan din natin yung mga yun. Amen. Kasi sila yung mga ginamit ng Lord na upang i-bless kayo dito sa Hong Kong. Amen. Nothing can confine it. Walang sino man pwede magtago ng yung blessing. Kasi binigay na sa iyo ng Panginoon, walang sino man pwede magtago. Hindi pwede itago ni Sister Mildred yung blessings ni Sister Evelyn. Amen. So, nothing can interfere with. Walang sino manghimasok. Pwede manghimasok yung mga ginagawa ni Sister Pastor Bendalin ng mga paggagawa-gawa ng mga furniture. Walang sino pwede manghimasok sa kanila kasi meron silang sariling design. Amen. Paglakan natin. So, si Sister Jubilee, walang sinong pwedeng manghimasok sa kanyang negosyo kasi meron din siyang palaisdaan. Amen. Ano pa? Sino pang meron ng mga negosyo dito, di ba? So, walang sinong pwedeng humarang ng yung mga pagpapala, mga blessings from God. It is the irrevocable blessing. Yeah. Then, it is the irreversible blessing. It is the unlimited blessings of the Lord. Unlimited yun. Oo, di ba? Pag magbigay ang Panginoon. Alam niyo yung parang ulan na bumubuhos. Ganon. Isipin natin lagi na ang blessings from God ay parang ulan. Alam mo kung kami mag-pray sa Panginoon, kami ni Mr. Aura, Lord, ang blessings mo parang tubig, parang ulan na bumubuhos na wala po kung hindi namin kayang saluhin. Ganon kami mag-pray. Amen. Parang tubig, yung parang agos ng tubig na walang sino mang mga makakapigil, walang sino mang magtambak, walang tambak, humarang, ganon. So, ganon yung kami mag-pray sa awa. Dapat ganon din tayo mag-pray. Lahat tayo. Amen? Amen. Alam nyo, pagka nag-pray tayo, kung ano yung binibigkas mo sa bibig mo, kasi di ba? Yes. Mangyayari yun. Kaya, wag lang, alam nyo, sasabihin ko sa inyo mga kapatid sa Panginoon, pag tayo nag-worship at tayo nananalangin, wag lang kayo nakaganyan. Ganyan. Huwag lang nakatikong yung bibig. Amen. Voice out nyo kasi yun ang blessings ng God. Amen. Amen. Kung ano yung lumalabas sa bibig mo, yun ang mangyayari. Kasi may power yung tongue mo. Amen. So, salamat sa Panginoon. So, nothing can stop the blessings of the Lord in your life. Can you say Amen? Amen. Amen. Hallelujah. So, when you are convinced, sabi dito sa Romans 8:38, nor death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come,
nor power, nor height, nor depth, nor any other created things will be able to separate us from the love of God. Amen. Nothing can separate us the blessings of God. Amen. Can you say it? Nothing can separate the blessings of God. Come on, laksan natin. Nothing can separate us the blessings of God. Amen. So let us be convinced today. Sabi mo, how about my sin? Hayaan mo lang yung kasalanan na yan. Wala na yan. Binayaran na ng Panginoon. Kinalimutan na ng Panginoon yun. Amen. How about yung mga sinasabi sa akin ng ibang mga tao na pangit ako? Hindi, maganda ka! Kalimutan, maganda ka, maganda ka. Sabi mo, maganda ako. Guwapo kayo. Maganda tayo. Maganda tayo. Matangkad tayo. Maganda tayo. Alam nyo, whatever they do can reverse. Alam nyo, ganito. Whatever, kung ano yung mga ginagawa ng mga tao, pwede yung i-reverse. Can do reverse, diba? They can do reverse. But the blessings of God cannot reverse it. Amen. Hindi pwedeng baliktarin ang blessing ng God sa iyo. Pero, yung mga pinag-a-accuse sa iyo ng mga tao, pwedeng baliktarin. Amen. Praise God. Hallelujah. So, Amen. Praise the Lord. sasabihin sa iyo, alam mo, the curse can be reversed. Paano na? Sabi mo, paano na yung aking ex-husband? Kung anong mga sinasabi sa akin, pwedeng baliktarin yun. Amen. Hallelujah. Paano yung mga sinasabi sa akin ng mga tao na against sa'yo? Wala. Pwedeng baliktarin yun. Amen. Blessings be upon you. Sasabihin mo, paano na yun? Oo, paano na yun? Wala akong pera. Mayroon kang pera. Praise God. May pera ka. Paano na yung aking sister na parang ako inaaway? Hindi, baliktarin yun. Pwedeng baliktarin. Hindi ka na niya awayin. Hindi ka na niya pagsasalita ng masama. Amen. Hindi na kayo mag-aaway. Pwedeng ayusin ng Panginoon yun. Amen. Hallelujah. At yung kaibigan mo, di ba? Minsan, paano na yung mga kaibigan ko na minamarites ako? Pwedeng baliktarin mo. Praise God. Hallelujah. Palampakan natin ang Panginoon. Alam niyo lahat, they are trying to do against you, it does not prosper. It does not have any power. Walang power yun, yung mga ginagawa ng mga tao sa'yo. Kasi you are the believer of God. You are the children of God. Amen. So, walang blessing, walang mangyayari sa'yo. Blessings is irrevocable. In Numbers 23, verse 20, tingnan natin dun sa Numbers 23, 20. Sabi dito doon sa, I have received a command to bless. He has blessed. And I cannot reverse it. Amen. Palapakan nga natin ang Panginoon. Ito ba yung sinasabi ng Panginoon? I have received a command to bless. He has blessed and I cannot reverse it. Amen. Sabi ng Panginoon, do you know why Balaam cannot reverse it? Because God cannot reverse it. Amen. So, alam niyo, ganito yun. Halimbawa, ito yung blessings mo. Yan, ito yung blessings mo. Yan. Walang sino mang pwedeng bumaliktad. Yan. Walang sino mang tumanggal. Kasi ang Panginoon ay, maski ang ating Panginoon, dahil binigyan niya yung blessings mo, ang Panginoon, maski ang hindi niya kayang baliktarin. Amen? Binigyan na niya yung blessings ni Pastora Sally. Ang Panginoon, binigyan na niya ng blessings.
nasa Kanya na yun. Wala nang sino makakaagaw. Amen. Kasi ang Panginoon hindi niya pwedeng agawin kasi binigyan na sa Kanya. Sinabi nga niya sa Kanya na I'm not a man that I should die. Diba sabi niya, hindi siya sinungaling na pag nagbigay siya ng blessings ay binabawi hindi. Hindi na niya kayang bawiin. Amen. Ang Panginoon, you are so blessed kasi may kanya-kanya tayong duty. Diba? Amen. Hindi kayang bawiin kung sino man, kung ano yung mga itsura natin. Kanya-kanya ang binigay ng Lord na beauty. Amen? Kaya, kung ano yung beauty mo, tanggapin natin. Pasalamatan natin ang Panginoon. Amen? If He declares blessings over you, He cannot reverse it. Say, the blessings of God is irreversible. Amen. Sabi natin, the blessings of God is irreversible. Amen. Praise God. So, did God bless Abraham? Amen. Amen. Hallelujah. So, nandito na tayo sa Genesis 25:11. Abraham death has God blessed his son Isaac, who lived in near Beer-Lahai. Amen. So after Abraham's death, God blessed his son Isaac. So God took the blessings from Abraham's life and gave to Isaac his son. Amen. So basahin natin sa 26:12-14. Isaac planted crops in that land, and the same year reaped 100-fold, because the Lord blessed him. The man became rich, and his wealth continued to grow until he became very wealthy. He had so many flocks and herds and servants that the Philistines envied him. Alam mo, when you have a blessings from God, there are so many people na may mga ibang mga tao na nag-inggit, di ba? May mga blessings kang mga tanggap sa Panginoon. Minsan, ang mga tao ay hindi sila natutuwa sa iyo. Yan, tama? Karamihan. Oo, na pag may mga blessings ka na binigay ng Panginoon, sasabihin nila, ano doon yung jealousy. Ha? Amen? Yung jealousy. Sasabihin niya sa iyo, hindi naman yan karapat-dapat yan na tumanggap ng mga magpagpapala, sabi niya. So, tama yun, di ba? We are undeserved, di ba? Hindi tayo deserve na tumanggap, di ba? Pero, wala tayong magagawa doon kasi ang Panginoon ang nagbibigay sa atin. Siya yung nagbibigay, wala tayong magagawa kasi ang Panginoon ang nagbibigay ng blessings sa bawat isa sa atin. Can you say amen? Hallelujah! So, praise God. So, ang mga gagawin lang natin is just to believe. Because He is our God. Amen. Siya nagbibigay ng blessings para sa atin. Can you say amen? Amen. I-declare mo sa puso mo, I am blessed. By God. Hallelujah. Sa Genesis 26:15-22, shall all rise up. Tayo lahat. Kasi medyo mahaba ito. Sabay-sabay natin basahin. So all the wells that his father's servant had dug in the time of his father Abraham, the Philistines stopped up, filling them with earth. The Abimelech said to Isaac, "Move away from us. You have become too powerful for us." So Isaac moved away from there and encamped in the valley of Gerar and settled there. Isaac ripped open the wells that had been dug in the time of his father Abraham, which the Philistine had stopped up. After Abraham died, and he gave the same name his father has given them, Isaac's servant dug in the valley and discovered a well of fresh water there. But the herdsmen of Gerar quarreled with Isaac's herdsmen and said, "The water is ours." So he named the well Sek, because they dispute with him. They dug another well, but they quarreled over that one also. He named Sitna. He moved one from there and dug another well, and no one quarreled over it. And he named it Rehoboth, saying, "Now the Lord has given us room, and we will flourish in their land."
O church, please be seated. Tignan natin itong chapter 26, verse 15 up to 22. You see the pattern of what happened first. He went to Abraham's well that the Philistine had taken. Kinuha ng mga Palestinians. Amen? And I'm going to tell you something right now. There is something miraculous here that is revealed. Amen? A lot is happening here in these verses, and I got a couple of minutes to explain it to you. Amen. I want to tell you that Abraham dug all these wells, and the Philistine had taken Abraham's well and filled them with dirt. Kinuha nila, di ba, dumating yung mga Palestinian. Alam niyo mga Palestinian, nakarating na kami sa Palestine. Nakarating na rin kami doon sa tomb ni Abraham. Tsaka yung kay Isaac, doon sa land of Canaan. Doon ang bayan, doon inilibing si Abraham. So, yun. So, we are so blessed kasi narating na natin itong mga kunikwento natin dito sa Bible. So, alam niyo, napaka-imposible. Pero, yun ang ginawa ng Lord. So, yun ang pagpapala na sa buhay ko na hindi ko makalimutan na ginawa ng Panginoon. So, salamat. So, Abraham did not recover from that. Pero, alam niyo, si Abraham pa rin because he is still blessed. Then, Abraham did not keep going around and digging wells. He just left it there. Sabi niya, iniwan lang niya. Diba, nung kinuha ng Palestinians, yung mga tinabunan nila, inagaw nila yung kanyang mga balon. Tawag ng balon. Sa atin is balon yun. Na may mga tubig. Yun yan yung unang panahon na naabutan ko pa yan nung may mga balon. May balon ba kayo? Kami rin, may balon. Sino may mga balon dito? Ayan. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng balon. So, mayroon din kami balon. Doon kami dati kumukuha ng tubig. Pero nung after mga few years, tinabunan na rin nila kasi parang napakadelikado na sa mga bata. At saka may mga minsan, may mga tuko na tuon. Minsan pinag-ano ng mga palaka, mga mga ahas, minsan din kaya So, and because Isaac believed the blessings is multiplied in its next generations. So, si Isaac naniniwala siya na ang mga blessings, ang mga ari-arian ay nag-multiply into next generations kasi hindi naman talaga madadala ng mga lolo natin. Pag sila, nung nawala na sila, hindi na nila magdadala. So, kung sino yung next generation, yun na yung magmamana. Tama po ba? So, I want you to see that the blessings on Isaac's life took care of even a father fracture that he got from. Abraham did not keep digging wells and get the water. He just left it to the Palestine. Si Abraham, hindi niya pinansin yung kanyang mga kasi siguro sa panahon nun napakayaman niya talaga. So, pinabayaan na lang niya na kukunin ng mga Palestinians. So, but Isaac comes and take back what belonged to his father. And let me tell you something, there are something that your parents, grandparents, and your great-grandparents were supposed to be receiving from the Lord, but from the Lord, and they did not claim it, and they did not receive it, diba? May mga ari-arian. Sinong may mga ari-arian ng mga lolo? Dito mga lolo sa tuhod na iniisip nyo na hindi nyo napapasa inyo kasi hindi nyo nakiklaim. Ayan. So, ang sabi ng Panginoon, you have a better covenant and you have promise. And you have a better inheritance. So, dapat. And whatever is left unclaimed by your parents, grandparents, great-grandparents, God says, if you will go ahead and walk in the blessings and believe that you have these blessings and the presence of God is with you, you will recover in even the things that they lost. Ma-recover mo. Pagka naniniwala ka, nananampalataya ka sa Panginoon, na ma-recover mo lahat yung mga nawala, makukuha mo yun. Alam mo, maski yung mga sinalisalihan mo ng mga
networking. Ang dami-dami mong mga sinalisalihan ng mga networking, pero hindi nagtagumpay, di ba? Sabi nung, ito makukuha mo, marami kang kita, marami kang mga makukomisyon, mag-ano ka. Pero along the way, tambak-tambak na yung mga tambak-tambak yung mga products mo doon. Ano lang. Kaya nga sabi ko kay Pastor Aura, yung mga milyon na ang kanyang sinalisali dyan sa mga networking na yan. Ang dami-dami mga product. Alam mo, ako taga-inom. Pag sumasali si Pastor Aura ng networking, ako yung kontrabida. Sali ka na naman yan. Ang dami-dami naman. Nung nag-offer si Pastor Omay. Ang dami ng mga kinuha. Yung mga product na doon lang. Gusto niyo kumuha kayo doon. Yung mga pangpapaya. Libre na yun? Ang daming mga pangpapaya doon. Kung sino gusto magpapaya, kunin nyo lang. Libre. Tama na. Ay, nako, grabe. So, Isaac is going ahead and saying, "Those are my dad's well." Sabi niya gano'n, bumalik si Isaac. Binabawi na niya ngayon yung mga kanilang ari-arian ng mga balon. I'll take them back and dig him and say, "No, give to us." Si Isaac naghukay at sabi ng Palestinian, "No, sa amin yan. Bigay mo sa akin." So he moved over a feet of, and he digs again. Lumipat na naman si Isaac at naghukay na naman siya, di ba? Tapos, ang nangyari doon ay nung naghukay ulit, ay nakadiscover sila ng mga tubig. Tapos, sabi ng Palestinian, "Give to us that." Sabi ka naman, inaagaw na naman. "Ibigay mo yan sa amin." So, ang sabi ni Isaac, "Okay." And then he did another. Sabi niya, "Okay, sa iyo lang." Oo, di ba? Sa iyo lang. Iniwan na naman ni Isaac yung kanyang balon. Kasi nakadiscover sila doon ng mga tubig. So, kinagaw na naman ng mga Palestinian. And then, nung lumipat na naman siya, then he dig another well. And then he keep digging and digging. Alam niyo, naghukay si Isaac ng mga balon, may tubig. Maghukay si Isaac ng balon, may tubig. Maghukay doon, may tubig. Maghukay doon, may tubig. Ganun din tayo. Amen. So, praise God. So, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Why? Because whatever when you have the blessings, whatever you put in your hand, it will be prosper. Amen. Hallelujah. Alam nyo, huwag kayong tumigil na magbukay. Huwag, kung wala pa, sige lang, sige. Hukay ka lang, hukay. Hukay, hukay. Pray to God. Amen. One day, ibibigay sa'yo. Amen. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. And you know what happened? They can take your well, they can take your water, but they cannot take where the spring water. Amen. So, hindi nila, makakahingi sila ng, blessing mo. Pero, makakuha lang sila ng blessing mo. Pero hindi nila makukuha kung saan nanggagaling ang blessing mo. Amen. So, praise God. Alam niyo ang nangyari? Nangyari na talaga, umpisa na ang pagpapala ni Isaac. Talagang hindi na talaga mapigilan ang kanyang pagpapala. Talagang umaagos, maski saan siya pumupunta, doon, nag-overflow ang tubig sa kanya. Ganun din tayo. Dahil tayo ay anak ng Diyos, maski saan tayo pumunta, dala-dala natin ang pagpapala ng Diyos sa atin. Amen. Hawak-hawak natin. Amen. Claim it. Hallelujah. So, alam nyo, nare-realize natin minsan,
ang mga tao, pag binigyan mo, kung mayroon ka at binigyan mo ng dito, gusto nilang kunin lahat dito. Tama po ba? May mga na-experience ba kayo? Amen. So, they might try to steal, di ba? Gusto nilang kang pagnakawan. They might try to defraud you. Gusto ko kanilang isuplong, di ba? Minsan, parang ganyan. Tapos, gusto nilang pagsinungaling ka pa nila, magsisinungaling pa sila sa iyo. Kung ano ba, kung may gusto nila sa iyo, magsisinungaling pa sila. Tapos gusto pa nilang pagnakawan, yung mga ari-arian mo, parang ganyan. So, anong nangyari? Basta gagawin natin is just keep digging another well. Digging another well. Because there is water, whatever you did, and there is blessings. Amen. Alam mo yung, sasabihin ko sa inyo, huwag kayong tumigil. Kung sa iniisip nyo na wala pa kayo ngayon, just keep on going, pray to God. Sige lang! Sige lang! Huwag kang mag-surrender sa Panginoon. Sige lang! Kung ano yung mga nararanasan mo ngayon, sige lang! Sige lang! Go! Amen! Huwag kang mag-surrender. You have power! Amen! I have power! Can you say it? I have power! Hallelujah! I have power! From God! Amen! Hallelujah! So, in every word that you speak, and there is blessing. Naniniwala na kayo, there is power in your tongue. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magsasalita ng mga, huwag yung gagamitin yung dila nyo na masasama. Kundi, ang gagamitin nyo lang yung dila ninyo, declare the blessings. Amen? So, from now on, huwag kayong magsasalita ng negative sa buhay nyo, negative sa mga anak nyo, negative sa asawa nyo. So, huwag mong sasabihin na palit ka. Guwapo siya, guwapo. Pugi mo. Kaya, sabi mo, maganda ako. Oo, pagkasasalimin ka, maganda ako. Ang sorry Lord. Ayan, kaya, okay, may power ang iyong tao. Amen? So, in every situations you face, because you have the presence of God, which make all the difference in the world. Dahil sa anuman ang situations mo ngayon, ito, kung ang situations mo ngayon ay mayroon kang pera, parang ganyan, go and bless other people. Amen? Yung pera mo, gamitin mo sa mga gandang bagay. Yung marami kang ma-i-bless, marami mapagpala. Alam niyo, pagka nabigyan niyo ang isang tao, nagre-result into praising God. Pag binigyan niyo ang isang tao, thank you God. So, sino napapapurihan natin is ang Panginoon. Amen? Kaya nung sabi ko nung last week, sabi ko, Dick, mamili ka nga ng mga ganito. Gusto kong mag-bless. Kasi may time na, I feel na gusto kong mag-bless. Sabi ko kay Rachel, magluto ka nga. Magluto ka. Magpakain tayo. Parang ganyan. Parang ganun ako. Kung may na ano ko. So, kung may mga pera tayo, use it for the glory of God. Amen? Amen. Handle ko ang mga situations mo. Kung nahihirapan ka ngayon sa oras nito, ang presensya ng Panginoon ay nasa iyo. Hinahawakan ka ng Panginoon. Dinidirektan niya kung ano ang gusto niyang ipagawa sa iyo. Basta makinig ka lang. Kung anong dinidikta ng Holy Spirit sa iyo. Amen! Hallelujah! Alam niyo, thank you, Holy Spirit. Ang akin, lagi sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Oh, Holy Spirit, ikaw mag-guide. Ikaw yung ano sa buhay namin. Ikaw yung, kung anong gagawin namin araw na to, ikaw yung magdidikta. Yung lagi mo sinasabi sa Panginoon. So, alam niyo, Jack, hindi kayo maliligaw. Kasi ang maglilid sa inyo ang banal na Espiritu. Hindi kanya dadalhin kung saan, kung doon sa mga karaoke bar. Diba? Hindi kanya dadalhin doon. Dadalhin kanya dito sa church. Anak, pumunta ka sa church, mag-church ka. Kasi blessed ka. Amen. So, hindi kanya dadalhin talaga doon sa kung saan-saan.
So, pasalamat tayo sa Panginoon dahil isa niya tayong pinili. So, praise God. And you know that you may start digging and maybe yung mga yung panahon na yan, siguro, yung panahon na yon, doon sa lugar na yon ay talagang walang mga tubig, di ba? Pero, but the presence of God can get water out of a rock. The presence of God can turn the dry land into a well-watered garden. Alam mo, maski tigang na tigang. Kung ang presensya ng Panginoon nasa iyo, pwede niyang buhusan ng tubig. Amen. Hallelujah! Amen ba? Are you blessed? Can you say amen? Hallelujah! Praise God. Minsan wala ka nang iluluto, pero bigla na lang may darating. Bigla na lang magkakaroon ng luluto ka kasi may ginamit ng Panginoon na mag-supply sa iyong iluluto ngayong oras nito. Amen? Nakaka-bless talaga. Naiisip ko nung unang panahon, grabe. So, araw-araw talaga ang Panginoon natin is a supplier. May supplier talaga tayo. So, praise God. Alam niyo ang presensya ng Panginoon. Pag nasa presence ka ng Panginoon, talaga lahat ng situations mo mababago. Minsan, ano doon yung parang nalulungkot ka. Diba? Ang gawin mo pag nalulungkot ka, anong gagawin mo pag nalulungkot ka? Go and pray to God. Diba? Tapos, umawit ka ng mga praise songs. Diba? Magpuri ka sa Panginoon, baliktarin mo yung situations. Huwag mong hahayaan na yung sarili mo ay malulugmok doon sa kalungkutan na yan. Kundi, ang gagawin natin ay rise up and pray to God at magsasayaw ka. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Alam mo ba, mamaya, nawala na yung mga kalungkutan mo. Kasi, binago na ng Lord. Nandun ka kasi sa presensya ng Panginoon. So, lagi nating iisipin in times of mga situations na ganyan kasi kayo, mag-isa lang kayo sa loob ng bahay ng mga employer nyo. Minsan, alam ko yung mga situations nyo, minsan nalulungkot kayo. Go and pray, praising God. Bawat mga, pag-pray mo yung mga employers mo, kung ano mga situations mo kahapon, sabi ko, yung isa, hindi siya pa napakain. Pag-pray mo yung employer mo. Kung sisimangutan ka, pagalitan ka, ngintian mo lang, huwag ka nang sumagot at pag-pray mo lang bagkos siya ay magbabago. So, yung employer ng isang araw, kung anong mga sinasabi niya sa amin, oh, mga ganyan kayo, ganyan. So, ang ginawa ko, binigyan ko ng, alam niyo yung ginawa niya, sorry siya. Sorry. Kasi, daw siya, yung high-tempered daw siya, mga ganyan. So, kung may mga ganyan kayo mga situations sa mga employer nyo, pagpay nyo. Go and i-enhance mo yung kanilang mahigaan, yung mga kanilang maunan, na sila ay magbago, na sila ay hipuin sila ng Panginoon. Na dahil nung kayo, believer kayo ng anak kayo ng Panginoon, hindi nyo deserve yun na napapagalitan. Amen? Ang deserve nyo ay, you are so blessed. Blessed kayo. I'm so blessed. Say, I am so blessed. Ayan, hindi mo deserve yun. So, i-rebuke mo yun. Amen? Amen. So, men try to stop the well and take it from Isaac. But they could not stop the blessings, the source of where the water came from. Ganun din tayo. Diba? Ang mga tao, gusto nilang i-stop yung mga pagpapala nyo natin minsan, di ba? Gusto nilang agawin, pero makakuha lang sila ng konti. Pero hindi nila mananakaw ang blessings mo kung saang pinanggagalingan because you are the children of God. Amen. Praise God. So, God is the source and no one can stop it. And His blessings has been declared over you, and nothing can stop. Hallelujah. Praise God. Amen? Amen. So, may nakukuha ba kayo? Yes. So, the blessings
irreversible, it can be stopped. So, huwag tayong tumigil. Amen? So, alam niyo, nabasa na ba natin yung 26? Okay, tumayo po tayong lahat. Tumayo tayong lahat sa Genesis 26:28. Meanwhile, Abimelech had come to him from Gerar with Ahuzzath, his personal advisor and people. The commander of his forces, Isaac, asked him, "Why have you come to me, since you were hostile to me, and sent me away?" They answered, "We saw clearly that the Lord was with you. So we said, there ought to be a sort agreement between us as you. Let us make treaty from with you." Church, please be seated. Alam niyo itong mga taong to, this guy tried to get and steal all the wealth. Finally, they say they give up. So, they said, "We make covenant with you," because they know that Isaac was blessed by God. Amen? So, even his enemies will be at peace. Alam nyo, maski yung mga nagagalit sa iyo, yung mga sino man, yung mga gustong gumawa sa iyo ng mga masasama, sila ay mananahimik lang. Kayang patahimikin ng Panginoon. Ano man yung mga problema ninyo, ano man yung mga situations nyo, kayang niyong patahimikin. Kayang patahimikin ng Panginoon. Amen? Kaya niya kayong i-bless. Hallelujah. So, nothing can stop the blessings of God. Can you say, nothing can stop the blessings of God? Amen. Sa conclusion natin, conclusion na tayo. So, no sicknesses can stop God's blessings in your life. The blessings of God can break any sicknesses and bring healing. Yung blessings ng God, pwede niyang ma-break anuman ang mga problema ng katawan, mga sakit o anuman yung mga problema mo, kahirapan man o anuman mga bagay. Ang presensya ng Panginoon ay kaya niyang i-break yun. Amen? Kasi no strife can stop God's blessings in your life. No luck can stop God's blessings in your life. There is no single thing the devil can do to stop God's blessings for making difference in your life. Walang sino man ang diablo, walang magagawa sa iyo sa buhay mo, sa mga ari-arian mo. Hindi niya kayang stop yung agos ng pagpapala sa iyong buhay. Because we learn that God's blessings is God's presence. And nothing can separate us by the presence of God and the love of God. Alam nyo, the devil try to steal, try to kill, try to destroy, but he cannot take, he cannot stop. What God can do is, amen. What God said, has blessed is blessed, no one can curse. What God is in motion, the blessings of God, no one can reverse it. Amen. So, tumayo po tayong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Dito sa Deuteronomy chapter 28 verse 2, few words, all the blessings will come upon you, overtake you. Amen. So, church, habang tumutugtog yung mga instrumento natin, manalangin tayo. Manalangin tayo, manalangin kayo sa iyong mga sarili. Nang within 5 minutes, i-declare nyo ano man yung mga gusto nyo i-claim. Ano man ang mga gusto nyo hingin sa Lord. Mayroon ba kayong mga ari-arian na nawawala? Mayroon ba kayo yung mga problema? May mga problema ba na hindi pa natutugon ng Panginoon? Ang Diyos ay mabuti sa inyo. Come on, church, let's pray. Mag-pray kayo. Say aloud to God. Speak. Speak to Him. Oh, hallelujah. Panginoon, naririnig niyo po, Panginoon, Lord God, ano man ang kanilang mga hinanain sa oras na ito, Lord God. O
Oh, bless your people, Panginoon. Pwede i-raise nyo nga yung hands nyo. Yan. Ang pag-raise ng hands ay tanda ng pag-surrender natin sa Panginoon. Naniniwala tayo sa Kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Come on. Ihingiin nyo. Ano ang gusto nyong sabihin sa Panginoon? I-claim nyo. I-claim nyo. Naririnig ng Panginoon kung anong gusto nyong sabihin sa Kanya. Anong gusto mo para sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa mga magulang mo, sa mga apo mo, anong gusto mong sabihin, anong gusto mong magawa, anong gusto mong mangyari sa buhay ng pamilya mo. Declare. Hallelujah. Sa mga negosyo mo, sa mga kabuhayan mo, sa mga employer mo. Oh, hallelujah, Lord God. Oh, we worship you, Lord God. We worship you, Lord. We worship you, Lord God, and we thank you, Lord God. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mga members, Panginoon, Lord God, na nananalangin sa kanilang puso, sa kanilang isipan, Panginoon, sa kanilang pamilya, oh God. Bless them, Lord God. Oh, hindi po, Lord God, kayang sahurin, oh God, ng aming mga kamay, ang iyong pagpapala po sa aming buhay, O God. Salamat po, Lord God, sa mga nangyayari, Panginoon, sa oras na ito, O God. Alam ko, Lord God, marami pong mga nangyayari, Panginoon, sa oras na ito, O God. Na, Lord, but we declare, Panginoon Diyos, ang blessings from you, O God. Kaya niyo po, Panginoon, i-reverse anuman ang mga situations, Panginoon, ng aking mga kapatiran, Panginoon, O God, kung may mga nahihirapan, Panginoon, O God, right now, O God, lift up niyo po sila, Panginoon, sa oras na ito, O God. Lift up them, O God, ang kanilang kabuhayan, ang kanilang mga trabaho, lift up them, O God, in the name of Jesus. O God, dahil, Lord, meron po kaming Diyos na makapangyarihan, na hindi po nagsisinungaling, Panginoon, na sinabi niyo po, Lord God, you are blessed, we are blessed, Panginoon, we claim it, Panginoon, victory, Panginoon, over victory. O God, ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa oras na ito. Panginoon, salamat po. Meron bang gusto magpa-pray over? Punta lang dito, pag-pray ka namin. Hallelujah. Kung may mga prayer request kayo, sige, dito punta kayo dito. Kung may mga special request, pumunta kayo dito sa harapan. Para pag-pray ng congregation, pag-pray natin. Amen. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pag-ibig niyo po, Lord God, sa bawat isa po sa amin. Lord God, we thank you, Lord. Napakabuti niyo po, Panginoon, sa oras na ito, God. I pray, Panginoon, ang kanilang mga trabaho. Panginoon, hallelujah. I pray for, hallelujah. I pray for Cecil. Church sisters natin, ating mga kamay sa kanya. Anong prayer request mo? Oh, balikat. Oh, amen. Evelyn, akin nga yung balabal dyan. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord God. Thank you, Lord God, for the blessings. Thank you, Lord God, for the anointing of God. Hallelujah. Oh, bless Cecil, Panginoon. Bless her, oh God. Tumingin ka dun sa congregation. Oh, Jesus. Ama, pinagkakatiwala ko po, Panginoon Diyos, po si Cecil, oh God, sa inyo sa oras na ito. Bless Cecil, Panginoon. Yes. Ano man ang kanyang nararamdaman, Panginoon Diyos, sa oras na ito, ang kanyang balikat, oh God. Yes. I pray in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus. Alisin mo, Panginoon, ano man mga problema sa kanyang mga balikat, sa pangalan ni Jesus. Ano man yung mga problema na hindi makadalo yung kanyang dugo na maayos, ay aming inuutosan. In the name of Jesus, umalis ka sa pangalan ni Jesus. You have no power and authority na manahan sa kanya, because this body is the temple of God, and this body is the temple of the Holy Spirit. And I pray, Lord God, sa kanilang mga kabuhayan, ang kanilang mga negosyo, Panginoon, i-prosper niyo po, Lord God, ang kanilang mga negosyo, Lord God. Lord, parang ulan, Panginoon Diyos, na bumubuhos, oh God, ang kanyang mga negosyo, ang kanilang income, oh God. Salamat po, Lord God, sa buhay ni Sister Cecil. Bless her, Panginoon, habang nandun po sa kanyang employer. Hayaan niyo po, Lord God, ang iyong banal na espiritu na siya, Lord God, ang kasama niya, nagdidikita, nagpapalakas po sa kanya, Panginoon, oh God, habang po siya nagtatrabaho. Maraming salamat po, Lord, sa oras na ito, God. Lord, nadidig mo na po, Panginoon, ang panalangin, Lord God, ng bawat
God. We thank you, God. In Jesus' mighty name we pray. We thank you. Say, everybody say, Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. God bless you. Maraming salamat po, Lord, sa word, Panginoon, sa umaga ito, God. Ayaw mo po, Lord, na maging guide ng bawat sa amin. Ang word na ito, Panginoon, na tinanggap na nila, Panginoon. Salamat po, Ama. Bless the healer. But bless the healer, oh God, in Jesus' name. Amen. Operate. Una tayo.
Muli, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po, Panginoon. Mga anak po, Panginoon, nagbigay ng kanilang mga kaloob, Panginoon. I-bless po sila, Lord God. Ibigay mo, Panginoon, sa kanila ang mga nararapat, Panginoon, na blessings para sa kanila, Lord God. I-heal mo, Panginoon, kung ano man po, Panginoon, ang mga kanilang nararamdaman, na karamdaman, Lord God. Sa kanilang mga employer, Lord God, na source of ng aming income, Lord God, Panginoon. Patuloy po sana, Panginoon, na dumaloy sa aming mga puso at isipan, Lord God, kung ano man, Panginoon, ang mga pagkukulang, Panginoon, namin sa inyo, Lord God, sa aming mga kasalanan, Panginoon, sa aming mga naiisip, nagagawa na sasabi, Lord God. I know, Lord God, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang mangunguna sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga taong narito, Lord God. Muli, Panginoon, ikaw, Panginoon, ay siyang maghari sa aming, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Dadako tayo sa ating announcement. Darating na sa Paso Aura sa Lunes. Amen. Bukas na. Darating. Praise God. So, siya na magpapresa sa Sabado dito. Amen. So, patuloy tayong mag-invite ng ating mga kaibigan. Yung mga kachat natin, imbitahin natin silang lahat dito. Yung mga baguhan, yung mga nawawala yata yung mga baguhan ulit. So, kailangan natin ulit yayain. Amen. So, tumayo po tayong lahat. Kumuha kayo ng tig-isa. Kunin yung mga luma, kunin yung mga bago. Come on, church. Dahil alam nyo lagi, ang prayer ay very powerful. Amen. Marami kami mga testimonies sa mga prayer na nangyari. Amen. Hallelujah. Come on. Tig-isa. Hallelujah. Ano yung mga prayer request nyo ba? Special request. Para mapakinggan ng mga kaibigan. May mga prayer request ba kayo? May sakit. Dito. Okay. Lumiliit. Okay, ay pagbay natin yung kapatid ni Sister Rose, Madam Rose, kasi daw yung kanyang balikat ay lumiliit. Okay. I-declare natin na pigilan, gumaling, magalingin siya ng Panginoon, hipulin siya. Amen. Sino pa may mga prayer request? Okay. Yung pinsan ni Sister Ivy, sama natin ang comfort ng Lord sa kanya kasi siya na lang daw mag-isa. Okay, so mag-pray tayo. Hallelujah. Isama niyo rin ang church. Amen. Na lumago, na patuloy ng Panginoon ang siyang kumilos. Ang banal na Espiritu na siyang kumilos sa ating kalagitnaan. At itaas niya ang antas ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. Amen. Oh, hallelujah, Lord God. Nanay Gloria. Hallelujah. Come on, say aloud to God. Come on. Matuto tayo mag-pray na malakas. Come on, mag-pray natin. Isigaw natin sa Panginoon. Pray aloud. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Lord God, sa oras na ito, Panginoon. Lord God, ang mga prayer request ng aking mga kapatiran, Panginoon. Yung prayer request, Lord
God, dito sa church na ito, oh God. Ang nambahan po pala niyo sa inyo. Pagpalain po, Lord God, ang sister na ito, oh God. Pagpalain po, Lord God, ang sister namin, Panginoon, bless her, oh God. Tulungan niyo po, Panginoon, sa kanyang trabaho. Pagpalain niyo po, Lord, let the blessings, and let the anointing of God be upon her in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Bless her, oh God. Bless her heart, oh God. Salamat po, Panginoon. Sa pagpapala niyo po, salamat po sa buhay. Sa paglamat po, Panginoon, sa pag-iingat po sa kanyang ganito po, Lord, ng sister na ito, oh God. Ingatan niyo po, Lord God. Salamat sa kanyang pagkakatao. Panginoon, palakasin niyo po, Lord God, sa kanyang pagmamahal ng nanay. Nahihirapan lang siya, Lord God, sa kanyang trabaho, Panginoon. Bless her, oh God. Bigyan niyo po, Lord God, ng strong mind, strong heart, oh God. Strong body, Panginoon, magawa niya po, Lord God, ng trabaho, Panginoon. Lord, at kung nalulungkot po siya, Panginoon, oh God, kaya mo po, Lord, na ang sister na ito, Panginoon, i-comfort niyo po bawat second sa kanyang buhay, oh God. Maging po, Lord God, ang kanyang family. Hindi namin alam kung anong mga problema, Panginoon, but Lord God, bless her, oh God, ano man ang problema niya, Panginoon, kaya niyo pong abutin, Panginoon, ang sister na ito, oh God. Salamat po, God. I pray for joy, Panginoon. I pray for joy. Salamat po, Lord, sa buhay ni Joy. Bless her, oh God. Tawagin niyo po, Lord God, sa gawain, Panginoon. Kaya niyo po, Diyos, may tuon nila, Panginoon, ang pansin nila, Panginoon, Diyos, sa inyo. Galing po, Lord God, sa Amy. Bless Amy, oh God. Tulungan niyo po sa Amy. Tulungan niyo po, Lord God, sa kanyang mga trabaho. Kaya niyo po, Lord God, na magtiwala lamang po, Panginoon, Diyos po sa inyo. Bigyan niyo po, Lord God, ng joy sa kanyang puso, oh God. Kaya niyo po, Lord God, ang mga nangyayari sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. Bless her, oh God. Tulungan niyo po siya. I-lift up niyo po, Lord God, by your Holy Spirit. In the name of Jesus, you can reverse it. Ano man ang mga kalungkutan, Panginoon Diyos, sa kanyang puso, oh God, ano man ang nangyayari. Lift up her, oh God. Bless her, oh God. Kaya niyo pong i-reverse, Panginoon, ano man mga nangyayari, mga problema, Panginoon, mga kalungkutan, in Jesus' name. Salamat po, Lord God, dahil meron po kaming God na malaki, Panginoon, na kailanman ay hindi po nagbabago, Panginoon Diyos, sa buhay niya. Salamat po, God. Oh, we worship you, Lord God. Salamat po, Panginoon Diyos, sa aking mga sister na to. Bless them, oh God. Bless their family, ang kanyang magulang. Salamat po, Lord God. Hindi po natuloy ang biopsy niya, Panginoon. Salamat po, God. Oh, purihin ka. Bless them, oh God. Salamat po, Lord God, sa iyong kapangyarihan. Salamat po, Lord God, sa mga pastora. Salamat po kay Sheshe. Bless her, oh God. Salamat po kay Michelle, Panginoon. Bless her, oh God. Salamat po, Lord God. Salamat po. Bless them, oh God, with your power, with your blessings in your anointing, Panginoon. Thank you, oh, hallelujah. Awitin natin yung God is so good. Pastora Benjamin, come on. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Lord God. Thank you, Lord. God is so good. God is so good. Oh, God is so good. He's so good to me. Sing it. Oh, God, you're so good. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, God, you're so good. Oh, God, worship the Lord. You're so good to me. One more time, God is good. Oh, God, you're so good. Hallelujah. Oh, God, you're so good. Oh, God, you're so good. You're so good to me. Hallelujah, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, God, sa natapos namin gawain, Panginoon. Kaya mo po, Lord God, ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang sumama sa bawat isa po sa amin, Panginoon, sa aming pagtatagpo.
lubos. Maraming salamat po, Lord God. Ito ang aming dalangin, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen! Tawagin natin yung birthday celebrants. Ay, pakilagyan nyo pala ng kandila. Ay, yung ilaw. Abay, salika. Awitan natin ng birthday ni Pace nung last Friday. Tanong mo sa kanila baka meron. Ay, laman nyo. Hindi pa naman takabsan. Tig isa-isang dalhin. Ah,